Nandito ako ngayon sa BGC Taguig. At ngayon ay magre-rent ako ng bike or scooters. Kasi may lugar na gusto akong puntahan dito sa Taguig at ayaw kong sumakay ng bus or ng taxi or ibang mode of transportation. Kaya magre-rent na lang ako ng bikes or scooters. Sa Taguig or dito sa iba pang lugar kagaya ng Makati, may makikita tayong mga mover bike station na kung saan pwede tayong mag-rent ng mga bike gamit yung kanilang application na Mover app or Mover PH app na madadownload natin sa Play Store. Gamit yon, pwede nating ma-unlock ang mga bike na to at magamit. Ang video na to ay tungkol sa kung paano gamitin ang Mover PH app. Ang unang gagawin natin ay click nyo yung Play Store. Punta lang kayo sa Play Store. Then dito sa search bar, search nyo lang yung Mover PH app. Pag nakita nyo na yung Mover PH app, click nyo lang yun. Then ito ang lalabas. Ito ang icon ng Mover PH. Pwede nyo i-click yung install or i-click nyo lang yung mismong icon para lumabas naman ito. Then dito pwede nyo ring i-click yung install. Then hintayin nyo na lang hanggang makomplete yung installation niya. Yan, okay, 100% na. Then pwede nyo na i-click yung open. Or punta lang kayo sa home screen nyo at doon nyo i-click yung icon para ma-open na yung app na Mover PH. Yeah. Then ito ang lalabas. Pwede nyo i-click yung while using the app or only this time. After nun, maglo-loading siya at makikita mo yung map. Then may makikita kayong get started. Click nyo lang yung get started. Then manghihingi siya ng email address. Ilagay nyo lang yung inyong valid email address. And check this box para mag-agree sa terms and condition. Then click continue. And hihingin niya yung verification code na nasend dun sa email na nilagay mo. Then ilagay nyo dito yung verification code na nasend sa email nyo. Then after nun, hihingi naman siya ng full name and yung mobile number. So i-type nyo lang yung full name nyo at saka yung mobile number. Then click continue. Then ito yung lalabas. Pwede nyong basahin yan para malaman nyo pa yung ibang information. Then after mabasa nyo, click nyo lang yung continue. Then after nyo maklik yung continue, lalabas na yung map. Then may makikita kayong scan. Bago natin i-click yung scan, i-click nyo muna dito. Then click nyo yung payments. Pag na-click nyo yung payments, ito yung lalabas. Kung gusto nyong mag-add ng payment method, i-click nyo lang itong add payment method. Pero hindi naman ako mag-a-add ng payment method, kaya hindi ko na yun i-click. GCash yung aking gagamitin sa pagbabayad. Kaya okay na kasi meron na naman ditong GCash. So i-click ko na lang ito. Pag na-click nyo na yun, ito yung lalabas. Pwede ka ditong pumili kung magkano ang ilalagay mo sa wallet mo sa Mover app. Dito, pwede nyo palitan yung GCash kung gusto nyo ng ibang payment method. Pero hindi ko na yan papalitan, kaya hindi ko na i-click yun. Pipili na lang ako dito kung magkano yung gusto kong ilagay. For example, 200 pesos yung gusto kong ilagay. So, pipiliin ko yung 200. Tapos kapag napili nyo na kung magkano yung ilalagay nyo, click nyo lang itong top up. Then ilagay nyo lang dito yung mobile number ng inyong GCash. Then click nyo lang yung next. Tapos ilagay nyo lang dito yung 6-digit authentication code na sinend nila sa registered mobile number ng GCash mo. Then click next. Tapos ilagay nyo naman dito yung PIN number, yung 4-digit MPIN ng GCash nyo. Then click next.
Then, i-click ko lang yung pay 200 pesos. Then, after nun, click ko naman yung proceed. Then, okay na makikita nyo kung successful na yung payment. Click ko lang tong okay. Then, makikita nyo mamaya. Yan. Okay na. May laman na yung wallet natin, 200 pesos. Then, click lang natin itong back arrow button para bumalik tayo dito sa map. At dito yung makikita nyo yung scan button. Scan button. Pag click nyo yun, ito yung lalabas. Enable camera access. Then, click nyo lang yung continue. Then, pwede makikita nyo yung scan QR code to unlock or enter the vehicle ID to unlock. Makikita nyo, ito yung mga available na bikes and scooters. Tapos may makikita nyo rin dito yung mga instruction. Kung gusto nyong basahin yung instruction, makikita nyo rin dito. Pero nandun na rin ito sa mobile app. Dito sa Uber app, nandito na rin yung mga instruction. Pwede nyo tingnan. So, ito yung mga bikes. Itong bawat bikes na to may mga may mga QR codes kagaya nito. May makikita rin kayong number dun sa baba ng QR code. Yun yung vehicle ID. Iniscan ko yung QR code. Then pinindot ko yung unlock. Pero ito yung lumabas. This vehicle is currently unavailable. Please try another. Ganyan ang lumabas. Pili na lang kayo ng ibang bikes or scooters. Hanap kayo ng iba kasi hindi yan pwedeng gamitin. Unavailable yan. So, hanap na lang tayo ng ibang bike or scooters. So, try natin itong scooter na to. Scan ko lang yung QR code, then unlock. Yun, gumana siya. Pwede natin gamitin. Ang bayad ay 45 pesos per 10 minutes. Tandaan nyo pala to. Ang sabi dito, 45 pesos per 10 minutes or fraction. Ibig sabihin, kahit lumampas ka lang ng 1 minuto, magdadagdag ka agad ng 45 pesos. So, magiging 90. Kung 11 minutes, ganun yun. Pag lumampas ka ng 1 minute, dagdag bayad na yun. Click continue. After nyo maklik yung continue, ito yung lalabas. Then, basahin nyo lang. Then, check nyo lang tong box para mag-agree sa rules. Then, click continue. Then, after nyo maklik yung continue, ito yung lalabas. Click nyo lang yung ride. After nyo maklik yung ride, may lalabas na ganito, yung map. Then, after nun, pwede nyo na kayong mag-ride. Pwede nyo nang gamitin yung bike or yung scooters. Tumatakbo na yung oras niyan. Mapapansin nyo, may makikita kayong mga letter P. Ibig sabihin ng letter P, yan yung parking. Diyan sa mga letter P or parking, diyan nyo lang pwedeng iwan yung bike na or scooters na hiniram nyo. Diyan nyo lang pwedeng iwan. So, i-check nyo yung map kung nandun na kayo sa parking area. Tapos, kung tapos na kayong mag-ride or tapos nyo nang gamitin yung bike or scooters, slide to end ride nyo lang. Itong button na to, makikita nyo yan. Slide nyo lang pa kanan, then hihingi sila ng picture. Hihilingin nila na magre-request sila na mag-take ka ng pictures ng bike or scooters na hiniram nyo. Then, sesend nyo lang sa kanila yun. Automatic na yun. Kapag nag-slide to end ride ka, kusa nang lalabas yung take a photo. Then isesend nyo yun sa kanila. After nun, kapag nakita nila na nasa parking area na yung bike nyo, madedetect naman nila yun eh. Kapag nasa parking area na nila yun, magiging successful yung end ride mo, yung ma-end mo yung ride. Kasi ganito yan, kapag hindi nyo na-end yung ride, kapag hindi naka-end ride yan, tuloy-tuloy yung oras, tapos padagdag din yung bayad. So, kailangan ma-end ride nyo siya.
hindi ko napakita yung actual na ginagawa kasi hindi ko na nai-record, pero ganun yung process nun. Kapag mga bikes, kapag tapos nyo nang gamitin, kailangan ibaba nyo yung lever para malaki yung bike. Tapos saka nyo siya mapipicture, saka nyo siya picturean para ma-detect nung picture na nakalock na yung bike. Pero pag scooter, nung gumamit ako ng scooter, kusa na siyang naglalak kapag na-end-ride nyo siya. Ganun lang yung process. Paalala nga pala, ang video na to ay nirecord ko ngayong August 2024. So, maaaring sa future, iba na yung process kung paano mag-rent ng bikes or scooters gamit ang Mover PH app. Maaaring mag-update yung application or magkaroon ng upgrade dun sa Mover PH app. Kaya pwedeng mag-iba yung process. Pero ang mahalaga, nagkaroon na kayo ng idea kung paano gamitin itong Mover PH app.